Bakit ba kay lupit ng mundo? Bakit ba hindi pantay ang buhay ng tao? Bakit merong maginhawa at masaya at merong dukha at nilalapastangan ng pagkatao? Ako ay isang simpleng bata na may simpleng pangarap, ngunit pinagkaita ng tadhana at sinira ng kalupitan ang kapurihan, kaya nangangakong babangon muli. Pero paano kung sa bawat pagbangon ay pinagtutulungan na itinutulak sa putikan? Ako si Vera at ito ang kwento ng aking buhay. Maaga akong naulila sa mga magulang. Ganon talaga siguro kapag mahirap. Pag nagkakasakit ay maghihintay na lang ng kamatayan. Yan ang nangyari sa aking mga magulang. Masisipag sina nanay at tatay. Tandang-tanda ko pa. Kasipagang humantong sa matinding pagkakasakit. Ulan at init ang kanilang sinusulay sa pagtatrabaho sa tubuhan. Kapwa din silang walang pinag-aralan kaya walang muwang sa larangan ng paggamutan o medisina. Sa nayo namin ay purong mahihirap ang nakatira. Nasa bayan ng mayayaman at makikita mo lang sila sa aming barangay kapag pumupunta sila sa nag-iisang bahay aliwan doon. Oo, merong bahay aliwan sa aming lugar. Maliit pa ako ay palagi ko nang natatanaw ang bahay na iyon. Oo nga, at may kalakihan ay gawa naman sa kahoy at kawayan. Maraming babae ang nakatira doon. Pawang lahat ay may koloreting mapupula sa mukha at labi. Ang sabi sa akin ng inay noon ay huwag na huwag akong lalapit sa bahay na iyon o makipag-usap sa kanino mang nakatira doon, sapagkat bahay daw iyon ng kasamaan at karumihan, at ang mga nakatira doon ay mga babaeng mababa ang lipad. Wala akong naintindihan sa mga sinasabi noon ni inay. Magkagayon ay sinunod ko na lamang siya. Subalit sa edad ko na 13 ay magkasunod na namatay sina nanay at tatay. Si tatay sa sakit na TB, si nanay naman ay natipos. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, pero wala naman akong magawa kundi ang umiyak na lamang. At sa tulong ng barangay ay naipalibing ni Tia Daling sina nanay at tatay. Kapatid ni tatay si Tia Daling, siya na lang ang natatangi kong kamag-anak. At magmula nang mamatay sina nanay at tatay ay hindi na naging madali sa akin ang buhay. Walang nagawa si Tia Daling kundi ang kupkupin na lamang ako, at sa kanyang pagkupkup sa akin na iyon na din ang simula ng matinding paghihirap na aking dinanas. Sobrang sama ang ugali ni Tia Daling. Sa bagay, kahit pa noong nabubuhay sina nanay at tatay, ay magaspang na ito sa pakikitungo sa amin. Kaya mas naging lalo na nang mawala na ang aking mga magulang at nang doon na ako nakatira. Parang hindi pa mangkin o kaanak ang turing sa akin ni Tia Daling. Ganon din ang kanyang dalawang anak na babae. Inaalila nila ako, ginawang katulong at kung minsan ay hindi pinapakain. Gusto kong lumayas pero saan naman ako pupunta? Kaya wala akong nagawa kundi ang magtiis na lamang. Naisip ko na kapag malaki na ako at kaya ko na, saka ako aalis. Na sa ngayon ay magtiis muna ako. Iniiyak ko na lang sa gabi ang mga sama ng loob ko at pilit na pinatatatag at pinagtitibay ko ang loob ko. Ngunit hindi ko inaasahan na may mas masahol pang binabalak si Tia Daling sa akin. Ang akala ko na tamang pagkakataon na makaalis sa poder niya ay iba ang naging kahihinatnan. 17 ako ng isang umaga ay kinaladkad ako ni Tia Daling patungo sa isang lugar na ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mapuntahan, at iyon ay ang bahay aliwan. Tiyang,
Bakit niyo ako dinala dito? Ang sabi ni inay, hinding-hindi daw ako pwedeng pumunta dito. Kinakabahang tanong ko. Nandito ka para magtrabaho at kakalimutan mo na ang bili ng nanay mo dahil patay na yon. At ngayon ako na ang masusunod. Susundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Pasinghal na sagot sa akin ni Tia Daling. Siyang paglabas ng isang babae na mukhang maedad na pero maganda ang suot na damit, makapal ang make-up at puno ng burluloy ang katawan. Siya na ba, Daling? Tanong nito na pinasasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Siya na nga, Mami Rita. Maganda, hindi ba? Tingnan mo ang katawan. Bilog na bilog. Pag nabihisan yan, marami ang maglalaway dyan. At higit sa lahat, sariwang-sariwa. Sabi ni Tia Daling sa babaeng tinawag niyang Mami Rita. Ngumiti si Mami Rita at nagsindi ng sigarilyo. Mukhang hindi nga ako malulugis sa alaga mo, Daling. Pero sisiguruhin mo lang na hindi ito maging sakit ng ulo ko. Sabi ni Mami Rita at may iniabot na pera kay Tia Daling. Eto na, umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito. Kinuha ni Tia Daling ang pera at akmang aalis nang hinawakan ko siya sa braso. Chang, huwag mo akong iwan dito. Ayoko dito. Sabi ko sa kanya at nagsimula na akong umiyak. Ngunit tinabig niya ang aking kamay at tinulak ako. Huwag mo nga akong hawakan. Magmula ngayon ay dito ka natitira. Gawin mo kung ano ang ipinapagawa nila sa'yo, lalo na ni Mami Rita. Wala na akong pakialam sa'yo dahil ibinenta na kita kay Mami Rita. Ano? Gulat na gulat ako sa ginawa ni Tia Daling. Napahagulhol akong muli at kumapit ng todo sa mga braso ni Tia Daling. Kahit anong tulak ang kanyang gawin, ay hindi ako bumibitaw sa pagkakakapit sa kanya. Kahit saang parte ng kanyang katawan, sa kamay, sa damit, hanggang sa kanyang mga binti. Kahit na magkandangud-ngud pa ako sa lupa, naglalabasan na ang mga babaeng naroroon dahil sa lakas ng aking mga sigaw at pagmamakaawa. Sa sobrang galit ni Tia Daling, ay niyudyod niya ako sa buhok pabalik at itinulak sa lalaking naroroon na sa tabi ni Mami Rita. Dalhin niyo yan sa loob. Narinig kong utos ni Mami Rita. Agad akong binuhat ng lalaking iyon at ipinasok sa isang kwarto at itinulak sa kama, saka iniwan. Napayakap ako sa aking tuhod. Takot na takot ako. Maya-maya ay may pumasok na isang babae. Maganda ito at maputi. Ako pala si Dina, ang magiging kasama mo dito. Halika, huwag kang matakot. Maaari mo akong maging kaibigan. Sabi niya sa akin. Nang hindi ako tuminag ay nilapitan niya ako at niyakap. Kahit na anong bigat ng kalooban na aking nararamdaman ay parang nabawasan. Kay tagal kong hinangad na magkakaroon ng karamay, mabuti pa ang babaeng ito. Tinaguri ang mababa ang lipad pero may damdamin ng pagkahabag. Wala akong maipapangakong maganda o makakagaan sa kalooban mo, Vera. Ang masasabi ko lang ay tibayan mo ang iyong loob. Subukan mong patigasin ang iyong damdamin. Tama ng iyak yan. Hindi lang ako ang bata at baguhan na dinala sa bahay na iyon ng araw ding iyon. Mas masahol pa ang pinagdaanan ng kasabayan kong si Mercedes. Dahil tinangka niyang tumakas, ipinahabol ito ni Mami Rita sa mga bantay na may malalaki ang katawan. At ng araw ding iyon ay ipinalapa sa 2 tauhan para daw magtanda at kumapal ang mukha dahil sa ito'y narumihan na. Mabuti na lang at andyan si Dina na naging malapit ang kalooban sa akin. Tinuturuan niya ako ng mga dapat gawin. Magpapakabait daw ako at hindi ako mapapahamak sa mga kamay ni Mami Rita. Kapag gabi ay maraming dayo na pawang mga lalaki doon. Nag-iinuman, nagsasayawan at naghaharutan. Kasama ng mga babaeng naroroon. Sa unang gabi ko ay hindi muna ako pinaestima ni Mami Rita sa mga lalaking niyang bisita. Bibigyan daw niya ako ng kunting pagkakataon para makapag-adjust,
lalo na at tumigil daw ako kaagad sa kakatungayaw. Tama si Dina, magpakabait ka lang at hindi ka maaano. Ayokong matulad kay Mercedes, kaya kahit labag man sa aking kalooban ay wala akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran na kinasasadlakan. Mag-iisang linggo ako sa bahay aliwa na ang ginagawa ay maglinis, tumulong sa kusina at maglaba. At habang ginagawa ko iyon ay nag-oobserba ako sa mga nangyayari. At sa murang edad at kaisipan ay namulat ako sa makabundong nangyayari sa aking kapaligiran. At alam ko na mararanasan ko din iyon hanggang sa dumating ang oras na iyon. Isang gabi ay pinagbihis ako ng magandang kasuotan ni Mami Rita. Si Dina ang nag-ayos ng aking buhok at nilagyan niya din ako ng make-up. Ayon kay Mami Rita ay napaka-espesyal ng kanyang bisita. Minsan lang daw iyon pumupunta sa bahay aliwan at kapag mayroon daw itong problema. Mayaman daw ito at mabait at ako ang napili ni Mami Rita na mag-istima rito. Na mga oras na iyon ay inihanda ko na ang aking sarili sa anumang mangyari. Pinapasok ako ni Mami Rita sa isang kwarto na itinalaga talaga para sa mga espesyal na bisita. Katamtaman lang ang ilaw na tumatanglaw sa silid na iyon at agad kong nakita ang lalaking nakaupo sa mesang nasa sulok. Marahan akong lumapit at umupo sa sofa katabi niya. Nang siya ay humarap ay bigla siyang natigilan at ako rin ay natigilan. Napakaamo ng mukha ng lalaki kahit may edad na. May hitsura din ito. Siguro nasa 50 na o mahigit pa ang edad nito. Ito talagang si Rita. Bakit batang-bata itong ibinigay niya sa akin? Naiiling niyang sabi na napangiti. Ilang taon ka na ba, iha? Tanong niya sa akin. 17 ho. Maikli kong sagot. Ito talagang si Rita. Parang gusto pang dagdagan ng kasalanan ko. Muli ay sabi nito saka, sige na iha, lumabas ka na. Sabihin mo kay Rita na hindi minor ang kailangan ko. Pero sir, malapit na ako mag-18. Hindi ko alam kung bakit ko iyon nasabi. Pero sa tingin ko ay iyon na ang tamang panahon para umpisahan ko ang aking trabaho bilang isang babae na mababa ang lipad. Huwag niyo na akong palitan, sir. Kaya ko hong gawin to. Kahit aayawan niyo ako ay gagawin at gagawin ko pa din to sa iba. Lakas ng loob na sabi ko sa kanya. Sa totoo lang, parang napakagaan ang loob ko sa kanya. Please, ako na lang. Pakiusap ko sa kanya. Ilang sandali pa siyang natahimik. Pag-uway tinanong niya ako kung ano ang gusto kong kainin at inumin. Sabi ko kahit ano, kinakain ko pero yung sa inumin ay juice lang muna dahil hindi pa ako nakakainom ng alak. Nang dumating ang aking order ay tahimik lang akong kumain. Tahimik ding umiinom ang lalaki at nang matapos akong kumain ay kinausap ko siyang muli. Ako nga pala si Vera, sir. Ikaw? Anong pangalan mo? Ang sabi ni Mami Rita ay malungkot ka daw, kaya ka nandito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para kausapin ko siya ng ganoon. Binenta ako ng tiyahin ko dito kay Mami Rita, kaya't sa ayaw at gusto ko ay kailangan kong magtrabaho dito. Kailangan kong sumunod sa pinag-uutos sa akin, kaya't sa ayaw at sa gusto nyo din po, ay payagan nyo rin ako magtrabaho sa inyo. Sa aking sinabi ay napalingon sa akin ang matandang lalaki. Namumungay ang kanya mga mata. Siguro epekto na iyon ng walang tigil niyang kaiinom simula nang pumasok ako sa kwartong kinaroroonan namin. Marahang umangat ang kanyang kamay at humaplos sa aking mukha. At kahit iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko iyon ay hindi ako nakadama ng pagkailang hanggang sa lumakbay ang kanyang kamay sa aking katawan, hanggang sa sumiklab ang isang apoy ng pagnanasa sa aking katawan na hindi ko inaasahan at hindi ko akalain na aking maramdaman. At nang gabi ding iyon
ay paulit-ulit akong inangkin ng una kong naging customer na hindi ko naman pinalagan. Kinabukasan ay nagisnan ko ang matandang lalaki na nakatunghay sa akin. Sa sobrang pagkaasiwa ay pinili ko na lamang na mamaluktot sa isang tabi at ibinalabal ang kumot sa aking katawan. "Berhen ka pa pala, iha. Gaano ka na ba katagal dito?" tanong niya sa akin. "Mag-iisang linggo na ho," sagot ko. "Mag-iisang linggo? Mabuti at natagalan ni Rita na panatilihin ang iyong kalinisan sa loob ng isang linggo. Tapos na ho ang kabanatang iyon ng buhay ko. Sapagkat may bahid na ang kalinisang yon." May pagdaramdam sa tinig na tugon ko sa kanya. "Kung ikaw ang masusunod, anong gusto mong mangyari sa iyong buhay?" tanong niya sa akin. "Gusto ko hong umalis dito. Ayoko ho dito, pero wala ho akong mapupuntahan at pag-aari na ako ni Mami Rita." Hindi ko napigilan na tumulo ang aking mga luha dahil sa isipin na sa mga susunod na gabi ay ibang lalaki na naman ang hahawak at gagamit sa aking murang katawan. Minsan ay sinabi ni Dina na merong mga lalaki na mabait sa kama, maingat at gusto lang makalimot sa mga problema, katulad ng lalaki na aking nakaulayaw sa aking unang ganap. Pero mag-ingat daw ako sa mga lalaki na matakaw sa laman at mararahas na kamay. "Eto, itago mo ito. Gamitin mo ito habang wala ako," sabi sa akin ng lalaki. Pagkuway hinalikan ako sa ulo at tuluyan na siyang lumabas. Nang tiningnan ko ang pera ay nagulat ako. 5,000 piso? Binigyan niya ako ng 5,000 piso? Bumangon ako at mabilis na nagbihis. Nang lumabas ako, ay mapanuksong tingin ng aking mga kasamahan ang sumalubong sa akin. "Ayan, at isa ka ng ganap na babaeng mababa ang lipad. May dungis na. Welcome to the club." May panunuya pero makatotohanang sabi sa akin ni Lani. Ang babaeng mahilig magbidabidahan. Kapag may lalaking dumadating sa bahay aliwan ay parang gusto nitong akuin. Pero maswerte ka at si Sir Norman ang nakauna sa'yo. Bulalas naman ni Gracia na walang tigil sa kahihitit ng sigarilyo. Pero pasasaan ba at dadaan din yan sa mga kamay ng mga hayok na lalaki na pumupunta dito? Nanunuya pa ding sabi ni Lani. Tingin ko ay naiinggit siya sa akin kahit wala namang kainggit-inggit sa nangyari sa akin. Pero naisip ko na siguro ay lahat sila ay dumaan na din kay Sir Norman at alam nila na nagbibigay ito ng malaking halaga. Kaya hindi ko sila masisisi kung kainggitan nila ako ng kaunti. "Hayaan nyo nga iyan si Vera, parang hindi kayo dumaan sa kalagayan niya." Saway sa kanila ni Dina kaya naghuplusan sila palayo. "Hayaan mo na sila, Vera. Sige na, pumasok ka na sa iyong silid." Nang sumunod na gabi ay pinatawag ako ni Mami Rita. Kinabahan ako dahil kahit na nakahanda at tanggap ko na ang buhay ko, ay parang hindi ko nakakayanin pa na may iba pang lalaki na gagamit sa akin. Kaya nagulat ako at labis na natuwa sa sinabi ni Mami Rita. "Huwag ka na munang lumabas sa iyong silid, Vera. Ayokong makita ka at mapag-interesa ng mga lalaking bisita dito. Gusto kasi ni Sir Norman na sa kanya ka lang magsiserbisyo. Ayaw na ayaw niya na may ibang makikiapid sa kanyang laruan. Bayad ang bawat gabing babakantihin mo. Mahal, kaya hindi ko alam kung anong kamandag ang meron dyan sa katawan mo at napaamo mo ang isang tulad ni Sir Norman. Hindi lang naman ikaw ang berhen ibinigay ko sa kanya. Pero ito ang tatandaan mo, oras na magsawa siya sa iyo, ay doble kayod ang gagawin mo dahil marami ang tiyak na magkakandara pa sa iyo. Hala, pasok sa iyong silid." Mabilis akong tumalima. At kahit ako'y natuwa sa aking narinig, ay puno pa rin ng agam-agam ang aking dibdib.
Lihim akong nanalangin na sana matapos na ang buhay ko doon. Bawat oras ay hindi ko alam ang mangyayari dahil hindi ko awak ang takbo ng buhay ko. Ganoon nga ang nangyari. Sa umaga hanggang hapon ay tumutulong ako sa mga gawaing bahay, pero pagsapit ng gabi ay nagkukulong na ako sa aking silid. Kung sana ay ganoon lang palagi. Pero pagsapit ng 1 linggo ay muling dumating si Sir Norman at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Katuwaan nga ba? Pero bakit ganon? Nang pinagayak ako ni Mami Rita ay mabilis akong naligo at nagbihis. Ewan, pero nasasabik akong makitang muli si Sir Norman. Palagay ko ay siya lang ang aking kakampi sa ngayon. Pagbukas ko ng silid na kanyang kinaroroonan ay agad na bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Sir Norman. Ilang saglit akong napatitig sa kanya. Napakaaliwalas ng kanyang mukha sa ngayon. Hindi katulad noong una kaming nagkita. At kahit may edad na siya ay masasabi kong gwapo siya at hindi ko mapigilan ang paghanga sa kanya. Naging mabait siya sa akin. Kung hindi niya binayaran ang bawat gabing nagdaan magmula nang ako'y kanyang angkinin, ay baka 1 linggo pa lang ay isa na akong ganap na putik. Sa isiping iyon ay napatakbo ako sa kinaroroonan niya at yumakap sa kanya ng mahigpit at hindi ko napigilan ang mapahigbi. "Oh, bakit? Anong nangyari? May masama bang nangyari sa iyo habang wala ako?" Malilintikan talaga sa akin si Rita. Sa kanyang sinabi, pakiramdam ko ay siya ang aking tagapagtanggol. Walang masamang nangyari. At dahil iyon sa'yo, kaya lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Nang gabing iyon ay hindi nagtangka si Sir Norman na ako'y angkinin. Masaya lang kaming kumain at nagkwentuhan. Sumubok akong uminom ng alak. Gusto kong lumakas ang aking loob para akitin si Sir Norman. Natatakot ako na kapag walang mangyari sa amin at hindi na niya ako babalikan, gusto kong patunayan na kahit bata pa ako ay kaya ko siyang paligayahin. Gusto kong mabaliw muna siya sa akin. Gagamitin ko muna ang pagkasabik niya sa akin. Habang nag-iisip kung paano makaalis sa lugar na iyon, naisip ko na kapag nagsawa na siya sa akin, ay meron na akong paraan at lakas ng loob para makaalis sa lugar na iyon. Ngunit nagulat ako sa sinabi sa akin ni Sir Norman. Pagkatapos akong magtagumpay na akitin siya at maangkin niya ako ng paulit-ulit. "Sa susunod na pagbalik ko dito ay isasama na kita. Ibabahay na lang kita. Hindi rin ako mapakali na naiiwan kita dito." Parang hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Iyon na nga ba ang sagot sa aking mga dasal? Ang makalaya at makaalis sa putik na lugar na iyon? At iyon nga ang nangyari. Muling binayaran ni Sir Norman ang mga gabi na hindi ako maaaring lumabas para mag-istima ng mga lalaki. At paglipas ng 1 pang linggo ay muli ngang bumalik si Norman. "Sumama ka na kay Sir Norman, Vera. Binili ka na sa akin," sabi sa akin ni Mami Rita. Masakit sa pandinig, pero iyon naman ang totoo. Pero ayos na sa akin yun. Iyong si Norman lang ang aking pagsisilbihan. "Mag-ingat ka at magpakabait ka, Vera," sabi sa akin ni Dina nang ako'y magpaalam sa kanya. Mahigit 1 oras ang aming biniyahe ni Norman. Na makalabas ako ng bahay aliwan, pakiramdam ko ay isa akong ibon na nakawala sa isang hawla. Pero habang kami ay nagbibiyahe ay napapaisip naman ako, ano naman kaya ang susunod na mangyayari sa akin? Siguro ay bahala na. Isang may kaliitan ngunit magandang bahay ang pinagdalhan sa akin ni Norman. May 2 kwarto at kompleto sa kagamitan. Magmula ngayon ay ito ng iyong tirahan. Iyon na ang bahay na ito, Vera. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig na ganito kaganda ang bahay na titirhan ko at akin na daw ito. Pero hindi kita dito masasamahan. Dugtong pa na sabi ni Norman. "Vera, may asawa't anak ako na kailangan kong uuwian. Pero huwag kang mag-alala at pupuntahan kita lagi."
Saglit lang akong nagulat sa sinabi ni Norman. Oo nga naman, bakit pa ba ako magtataka? May edad na siya, may hitsura, at may pera. Dapat ay may pamilya na talaga ang isang tulad nito. Siguro maganda at mayaman din ang asawa nito. Ayos na rin sa akin ang ganito kaysa manatili sa poder ni Mami Rita. Iniwan din ako kaagad ni Norman pagkatapos na masiguro na maayos na ako sa bahay. Kumpleto ako sa mga kakailanganin ko doon, lalo na sa pagkain. Para akong prinsesa na pwede lang humilata sa buong araw. Kain, tulog at maglinis ng bahay ang aking ginagawa. May pinapupunta siya doong babae minsan, si Vanjie. Assistant ni Norman si Vanjie. Ito daw ang maaasahan niya sa lahat ng bagay. Si Vanjie ang kasakasama ko sa pamimili ng mga kakailanganin ko sa loob ng bahay at maski sa personal kong pangangailangan. Si Vanjie ang nagtuturo sa akin ng tamang pananamit kung paano maging sosyal at elegante kumilos sa harap ng mga tao, kung paano kumain na hindi magmumukhang patay gutom, kung paano maglakad na nakataas ang noo, pati pananalita at kung ano-ano pa. Biyernes ng hapon kung puntahan ako ni Norman sa bahay at kapag araw ng Sabado ay ipinapasyal niya ako kahit saan. Linggo ng madaling araw ay umaalis na siya at umuwi sa kanyang pamilya. Hindi lang ikaw ang babaeng ibinahay ni Sir Norman, Vera. Pagkukwento sa akin ni Vanjie habang nag-aayos kami ng mga damit ko isang hapon. Alam mo, pang-apat ka na ibinahay niya. Pero hindi sa bahay na ito ha. Magkaiba yung mga bahay na pinag-uuwian sa inyo. Mapera naman talaga yang si Sir Norman. Kahit paano ipinagpasalamat ko na madaldal si Vanjie. Meron akong nalaman tungkol sa buhay ni Norman kahit paano. Nahiya naman akong magtanong ng personal kay Norman tungkol sa buhay niya dahil alam kong wala akong karapatan. Si Vanjie ay asawa ng right hand at katiwala ni Norman. Kaya pinagkakatiwalaan niya din ako. Nasa 40s na si Vanjie o Ate Vanjie. Ano nangyari sa kanila? Nasaan na ang mga naunang babae ni Norman? Nahihiya man ay itinanong ko kay Ate Vanjie. Mariing tinitigan ako ni Ate Vanjie. Vera, hindi ko ito sasabihin sa iyo para bigyan ka ng alalahanin. Sasabihin ko ito para makapaghanda ka sa maaaring mangyari. Lahat kayo ay napalapit sa akin. Puro naman kayo mababait kahit sabihin kayo ay mga kabit. Vera, oras na malaman at makikilala ng asawa ni Sir Norman ang mga nagiging babae niya, ay ipinapahiya at sinisiraan niya ang mga ito. Pati pamilya at mga kaibigan ay dinadamay. Kaya kusang lumalayo ang mga babae kay Sir Norman kahit na napamahal na siya sa mga ito, kahit nga sa akin at sa asawa ko. Ay, galit si Ma'am Stella dahil kami daw ang kasabwat ni Sir Norman sa mga kalokohan niya. Pero anong magagawa ko? Malaki ang utang na loob namin kay Sir Norman at mabait siyang tao. Napatango-tango ako sa sinabi ni Ate Vanjie. Sa totoo lang, sa murang edad ko, ay alam kong napamahal na sa akin si Norman. Siguro dahil mabuti siyang tao. Masaya ako kapag kasama ko siya at nalulungkot ako kapag nagkakahiwalay kami. Pero wala akong magawa dahil nakikiapid lang ako sa pagmamahal at oras niya. Oo, ramdam ko na may pagmamahal din siya sa akin at hindi hamak na parausan lang. Kahit konting pagmamahal lang iyon ay masaya na ako. Siya na ang itinuring kong pamilya. Kung ano man ang dahilan niya na nangangabit siya ay hindi na iyon mahalaga. At handa akong harapin ang kaakibat ng sitwasyong parating hanggang sa dumating nga ang mga sandaling iyon. Sa loob ng 5 buwan ng aming lihim na pagsasama ni Norman, isang gabi ng Sabado, habang kumakain kami sa isang mamahaling restaurant, ay isang maganda ngunit maedad na babae ang lumapit sa amin. At nakita ko ang pamumutla ni Norman kaya nasisiguro ko na iyon ang asawa niya. Saan mo naman napulot itong bago mong laruan, Norman? Batang-bata.
Bungad niya at tumayo sa likuran ng upuan ni Norman. Pagkuway bumaling sa akin. Alam ba ng mga magulang mo, Iha, na naglalaro ka ng apoy? At alam mo ba ang pinapasok mo? Stella, tinutulungan ko lang si Vera. Mahinahong sabi ni Norman. Napakawang gawa mo naman, Norman. Binihisa ng napaka-sexing damit at idinate pa sa mamahaling restaurant ang pulubing ito. Sana nilahat mo. Maraming pulubi doon sa labas, oh. Kung magpapalusot ka din lang, galingan mo. Dahil hindi ako kasing tanga ng mga babae mong katulad ng kasama mo ngayon. Sumisigaw na ang asawa ni Norman. At ikaw, babae, mahiya ka sa sarili mo. Para mo ng lolo itong kinakalantari mo. Itong tatandaan mo, sisirain ko ang buhay mo. Tumayo si Norman at hinawakan ang kanyang asawa. Nang isang lalaki ang lumapit. Gwapo ito at kamukha ng asawa ni Norman. Kaya nasisiguro kong ito marahil ay anak niya. Ma, let's go. Huwag kang mag-iskandalo dito, sabi niya sa ina. Iuuwi mo na siya, Giovanni. Mahinahong sabi ni Norman. Tumango ang lalaki at sa kanyang paglinga sa akin ay nagtagpo ang aming mga mata at may kung anong damdamin ang pumukaw sa aking dibdib. Dala ng samot-saring emosyon, pagkapahiya at pagkaawa sa aking sarili ay hindi ko napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Umalis din kami kaagad ni Norman sa lugar na iyon at pagkatapos ng tagpong iyon ay hiniling ko kay Norman na ayaw ko nang lumabas pa kami na magkasama, na maaaring sa bahay na lang kami magkita at iyon nga ang aming ginawa. Umabot ng 1 taon ang aming bawal na relasyon ni Norman. At nang magkaroon ako ng lakas ng loob ay itinanong ko kung bakit pinagtataksilan niya ang kanyang asawa at ikinuwento niya sa akin na pinikot lamang daw siya ng kanyang asawa na si Stella, na meron daw siyang ibang mahal at balak na nitong pakasalan pero nilasing siya ni Stella. Maimpluwensya daw ang mga magulang ni Stella kaya't wala siyang nagawa. Ayaw niya na pati ang mga magulang niya ay madamay at magmula nang ikasal sila ni Stella ay hindi na nagpakita pa sa kanya ang babaeng mahal niya. Kaya ka ng babae dahil sinasaktan mo ang damdamin niya? Tanong ko kay Norman. Oo, at maliban doon ay sobrang sama ng ugali niya. Sakal na sakal ako, hindi ako makakakilos. Mahirap makisama sa babaeng hindi mo na nga mahal, masama pa ang ugali. Pero Norman, baka hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na mahalin, kaya siya nagkakaganoon. May anak kayo, sana kahit man lang sa anak niyo ay sinubukan niyo siyang tanggapin. Sukat sa aking sinabi ay bumalatay ang galit sa mukha ni Norman. Nang ikasal kami ay sinabi ko sa sarili ko na dapat ko nang tanggapin ang lahat. Ngunit nalaman kong buntis siya. Buntis na siya bago may nangyari sa amin at ikasal kami. Hindi ko anak si Giovanni. Niloko at ginamit lang ako ni Stella. Sa aking narinig ay nakaramdam ako ng awa kay Norman. Hindi lang pala kaming mga mahihirap ang pinagkakaita ng kaligayahan. Ayon pa rin kay Norman ay tinanggap at minahal niya ang anak ni Stella. Pero tuluyan na daw nawala ang amor niya sa asawa at naghanap ng pagmamahal sa ibang babae. Subalit wala siyang katahimikan. Dagdag pa ni Norman ay alam na daw ni Giovanni ang istorya nila ni Stella. Minsan na daw nitong hinikayat ang ina na makipaghiwalay kay Norman dahil gusto nitong palayain ang amain sa pagkakatali sa ina. Subalit matigas daw si Stella. Alam mo ba na magkapareho kayo ng ugali ni Luisa? Para siyang nabuhay sa katauhan mo, Vera. Sabi pa sa akin ni Norman. Si Luisa ang babaeng una niyang minahal. Niyakap ko si Norman at ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal na matagal niyang hinahanap. At hindi ko akalain na iyon na pala ang aking huling yakap sa kanya. Dahil na mga sumunod na araw
ay nabalitaan ko na nabangga ang minamaneho niyang kotse sa isang truck at kasama niyang nasawi ang asawang si Stella. Ayon kay Ate Vanji ay nag-aaway marahil ang mga ito na madalas at parating nangyayari at maging dahilan ng kanilang pagkabangga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling iyon dahil ang pangyayaring iyon ay nangangahulugan na malaya na ako, pero nakakalungkot ng labis dahil napamahal na sa akin si Norman. Bawal man ang aming naging relasyon pero napakabuti niyang tao nang dahil sa kanya ay hindi ako tuluyang lumusak sa putik at sa kanyang pagkawala ay hindi ko alam ang aking gagawin. Siguro ay maghahanap ako ng mapapasukan. Iyon ay kung may tatanggap sa akin dahil wala akong tinapos. Nagulat pa ako ng isang hapon ay naging panauhin ko ang kanyang anak-anaka na si Giovanni. Bukas na ang libing ni Papa Norman. Alam kong mali at pangit sa mata ng mga tao, pero kahit sa huling sandali ay madalaw mo siya. Bago siya na aksidente ay naikwento kanya sa akin. Hindi ko siya masisisi kung tinulungan kanya at mahulog ang loob niya sa'yo. Lalo na at nakikita niya sa'yo si Luisa. Kahit hindi maganda ang naging pagsasama nila ni Mama, ay minahal ako na parang tunay na anak ni Papa. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang mga katagang iyon mula sa bibig ng anak-anakan o masasabing anak nga ni Norman. Sumama ako kay Giovanni at nakilamay sa huling gabi ni Norman hanggang sa mailibing sila kinabukasan. Hindi ako kaagad umalis ng sementeryo kahit halos nagsiuwian na ang mga nakalibing. Nag-alay ako ng panalangin at pasasalamat kay Norman. Huwag ka nang umalis doon sa bahay na tinitirhan mo. Bigay na iyon ni Papa sa'yo. Saka bibigyan din kita ng trabaho para makapagsimula ka ng panibagong buhay. Narinig kong may nagsalita mula sa aking likuran. Nang lingunin ko ay si Giovanni ang nandoon. Hindi pa pala ito nakauwi. Salamat, pero anong trabaho naman ang nararapat sa akin? Wala akong alam maliban sa mga gawaing bahay. Sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala at ako nang bahala doon. Sa ngayon ay umuwi na tayo at na makapagpahinga. Ihahatid na kita. At iyon nga ang nangyari. Inihatid ako ni Giovanni sa bahay at makalipas ang 3 araw ay muli ko siyang naging panauhin. Ayon kay Giovanni, ay gagawin niya akong assistant sapagkat kahit anong gawin namin ay wala talaga akong alam na gawaing pang-opisina. Madalas mag-travel si Giovanni at isinasama niya ako saan man siya magpunta. Ako ang taga-ayos ng mga personal niyang gamit. Kung tutuusin, ay kaya niya naman kahit mag-isa siya at kaya lang niya ako kinuha dahil gusto niya akong tulungan. Para din siyang si Norman, mabait at maalalahanin. Pero sa halip na matuwa ay nakadama ako ng lungkot dahil natatakot ako na baka mahulog din ang loob ko sa kanya katulad ng pagkahulog ng loob ko kay Norman. Pasensya ka na Giovanni, hindi ko naman ginusto na maging kabit ni Norman pero nang dahil sa kanya ay hindi ako tuluyang nalunoy sa putik dahil sa pagkakabenta sa akin ni Tia Daling. Siya ang una kong naging customer at inilayo niya ako sa lugar na iyon. Hindi ako nagsisisi sa pagsama ko sa kanya. Napakabuting tao ni Norman. Iyon nga lang, may pamilya akong nasira. Sabi ko nang minsang pinuntahan ako ni Giovanni sa bahay. Hindi kasi ako pumasok at idinahilan ko na masama ang aking pakiramdam. Nahihirapan na kasi ako sa kakaibang damdamin na umuusbong sa aking dibdib kapag kasama ko siya. Wala ka namang sinira, Vera, dahil matagal na silang sira bago ka pa dumating. Naintindihan ko na ang iyong naging sitwasyon. Hindi kita masisisi. Naging biktima ka lang din. At sinabi ko kay Giovanni na titigil na ako sa pagtatrabaho sa kanya. May kaunti na akong naipon. Gusto ko nang lumayo at kalimutan na ang mga nangyari sa buhay ko.
Noong una ay hindi pumayag si Giovanni, pero sinabi ko na hindi ko magawa ang paglimot hanggat nakadikit ako sa alaala ni Norman. May lungkot akong nabanaag sa mga mata ni Giovanni nang siya ay tumango bilang pagpayag. Hindi ko kayo makakalimutang mag-ama, Giovanni. Maraming salamat sa lahat. Huling tugon ko sa kanya. Sa tulong ni Ate Vanji ay hindi ako nahirapan para sa aking bagong simula. Isinama niya ako sa kanilang probinsya. May tiyahin siya na isang matandang dalaga at tamang-tama dahil nag-iisa ito sa bahay at naghahanap na makakasama. Inirekomenda ako ni Ate Vanji at mabuting nakapalagayang loob ko naman si Aling Divina. Halos maiyak pa siya nang ikwento ni Ate Vanji ang aking buhay. Naku, kung kilala ko lang ang tiyahin mong yon, makakatikim yon sa akin. Napakawalang puso. Nanggigigil na sabi pa ni Aling Divina at ikinangiti na lamang namin ni Ate Vanji. Sa aking pagtira kay Aling Divina ay nagkaroon ako ng kapayapaan, ng katiwasayan at katahimikan ng buhay. Kahit na nangungulila ang aking puso sa unang pagkakataon at iyon ay dahil kay Giovanni, pero kailangan ko iyong burahin sa aking puso't isipan dahil ang pag-ibig na umusbong sa aking puso ay malabong magkaroon ng katuparan. Ngunit nang lumipas ang 2 buwan ng aking pananatili sa piling ni Aling Divina, ay muli kong naging panauhin isang hapon si Ate Vanji kasama si Giovanni. Pasensya ka na, Vera. Katulad kasi ni Sir Norman ay naging mabait din sa akin si Sir Giovanni, kaya hindi ko nagawang maglihim sa kanya nang itanong niya kung alam ko kung nasaan ka. Hinging paumanhin ni Ate Vanji. Naku, Ate Vanji, ayos lang. Ako nga itong nahihiya dahil naaabala na kita at malaki na ang naitutulong mo sa akin. Sabi ko kay Ate Vanji at saka binalingan ko si Giovanni. Bakit, Giovanni? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Nagpaalam sandali si Ate Vanji at nagtungo muna kay Aling Divina sa tindahan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Vera. Dahil tulad ni Papa Norman ay napalapit ka na rin sa akin. Dito, sa puso ko. Diretsahang sabi ni Giovanni sabay turo sa sariling dibdib. Nabigla naman ako sa aking narinig. Hinahanap-hanap ka ng puso ko, Vera. Sa ilang buwan na hindi kita nakita, napakalungkot ng buhay ko. Hindi naman ako dating ganyan, kaya nasisiguro ko na iisa lang ang ibig sabihin ng nararamdaman ko. At iyon ay ang kailangan kita, na gusto kitang makasama. Dahil mahal kita, minahal kita sa maikling panahon na nakasama kita. Lumundag ang aking puso sa mga narinig mula sa mga bibig ni Giovanni, pero mapait akong umiling. Huwag, Giovanni, hindi pwede, dahil hindi tayo bagay. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala mo, ng pamilya niyo? Masamang babae ang tingin sa akin ng lahat. Sabi ko na hindi ko napigil ang mapaluha. Mahigpit akong hinawakan ni Giovanni sa 2 kong balikat at tago sa puso na tinitigan ako sa aking mga mata. Huwag natin silang isipin. Sino sila para saklawan ang ating buhay at kaligayahan? Masama ka man sa kanilang paningin, ngunit alam ko na hindi iyon ang totoo. Mabuti kang tao, Vera, na naging biktima ka lang. Hayaan mong iyong sarili na lumigaya sa piling ko. Magpakalayo-layo tayo kung gusto mo. Kalimutan mo na ang mga nangyari sa iyo sa nakaraan at harapin ang kasalukuyan na kasama ako. Magkasama tayong haharap sa bukas. Napakasarap sa pandinig ang mga katagang binitawan ni Giovanni. At sino ako para hindian ang napakagandang oportunidad ng buhay na inilalahad sa akin ng lalaking minahal ko ng tunay. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Salamat, Giovanni. Salamat sa iyong pagtanggap at pagmamahal na inukol sa isang tulad ko. Pangako, mamahalin din kita at pagsilbihan sa abot ng aking makakaya. Itinapon man ako sa putik,
Pero gumamit ang Diyos ng taong siyang tumulong sa akin na makaahon sa kinasadlakang sitwasyon. Mali man ang pagsama ko kay Norman bilang isang kabit, subalit siya ang naging daan upang mahanap at matagpuan ko ang tunay na kaligayahan, kapayapaan at kalayaan. Sa ngayon ay ganap na kaming mag-asawa ni Giovanni at masayang nagsasama. Kapiling ang aming 4 na anak na ngayon ay mga dalaga na at binata. Ni minsan ay hindi na namin hinalungkat pa ang nakaraan. Kahit pa na iyon ay parte ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ako si Vera at hanggang dito na lang ang aking kwento.